Aming Amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan sa hapon na ito. Salamat po sa panibagong pagkakataon na kami ay muling magtipon-tipon upang magsama-samang manalangin, magpuri, at magbigay lakas sa isa't isa sa pamamagitan ng iyong salita. Panginoon, sa oras na ito, inilalapit po namin sa inyo ang aming layunin. Ang manalangin para sa mga kapatid naming may karamdaman at ang mga naghihingalo. Kayo po, ang Diyos na nagpapagaling, Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng paghihirap, at Diyos na hindi kailanman nagpabaya sa iyong mga anak. Ipuin niyo po sila, Panginoon. Ipadama niyo po sa kanila ang iyong kapayapaan at kagalingan. Sa mga naghihingalo, O Diyos, naway madama nila ang iyong presensya at kapatawaran. Huwag po silang mawalan ng pag-asa, kundi mapuno ng pananampalataya at katiyakang may buhay na walang hanggan kay Jesucristo. Sa mga pamilya ng mga may karamdaman at naghihingalo, bigyan niyo po sila ng lakas ng loob, ng kapayapaan sa puso at patuloy na pag-asa. Alisin niyo ang takot at palitan ng pagtitiwala sa inyo. Ganun din po, Panginoon, ang aming mga tagapagsalita, na ikaw po ang magbigay ng inspirasyon sa kanilang mga salita upang ito'y maging kalakasan at gabay sa bawat makikinig. At sa bawat manonood at tagapakinig ngayong hapon, buksan niyo po ang aming puso't isipan. Naway hindi lang kami makinig, kundi maging aktibong bahagi ng pananalangin at pagkilos para sa aming mga kapatid na nangangailangan. Salamat, Panginoon, sa inyong presensya sa aming kalagitnaan. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Okay. Pinagpalang hapon po sa ating lahat. Kumusta po kayo? God is good. All the time. And all the time, Grabe. God is good. Today, Thursday, June 4, 2026. Today is the 27th episode, live streaming of the Global Conquest Prayer Ministry or GCPM. At ito ay nasa 9 na buwan na mula nung ating sinimulan. Ito po ay ginagawa po natin tuwing Huwebes mula alas 3 ng hapon hanggang alas 4 po ng hapon. For those who have already tuned in, thank you so much for sharing your precious afternoon with us, where we listen to the Word of God online and pray for one another, especially to the sick and the dying. The Global Conquest Prayer Ministry or GCPM is an online prayer ministry serving people who are suffering from sickness or illness and in need of healing and prayer intercession. This is a Christian online platform where we share Jesus Christ to all men, regardless of their religion and belief. This intentional ministry is sponsored and produced for free by our two companies, Intermarine Express Lines Incorporated and EAM Customs Brokerage. Naglaan po kami ng isang oras tuwing Huwebes para manalangin at magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Kami po ay may layunin na tulungan ang ibang tao na lumago sa kanilang pananampalataya sa ating Diyos Ama, Diyos Anak na si Jesucristo at sa banal na Espiritu Santo. The vision of the Global Conquest Prayer Ministry is to be a prayer intercessor for the sick and the dying and bring their petitions to God for healing and complete restoration. We gather prayer requests from our listeners and members of the community and bring their petitions to God, our Jehovah Jireh, during the live broadcast. Ito ay nabuo para ipanalangin natin ang mga kamag-anak at mga kakilala na may mga sakit, mga nasa ospital, nagpapagaling, at yung iba naman ay patuloy pa rin nagdurusa sa sakit, hapis at mga problema sa buhay. Dahil naniniwala tayo na ang Diyos ang pinakadakilang manggagamot kung tayo ay manalangin na may pananampalataya at buong pagtitiwala. Mula po sa aklat ni Jeremiah chapter 30 verse 17. Ibabalik ko ang kalusugan mo at pagagalingin ko ang iyong mga sugat. Kayo tinawag nila mga itinakwil, ang Siyon na walang nagmamalasakit.
At mula sa Marcos chapter 5 verse 34, sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman." Maraming hindi nagtitiwala sa diwa ng pananalangin, kagaya po itong ministry nating sinusubaybayan tuwing Huwebes ng hapon, Global Conquest Prayer Ministry. Ang sabi ng iba, ako na lang manalangin sa aking sarili, personal na lang. Nakakaya malaman ng ibang aking karamdaman, makapagkukwentuhan ang aking sitwasyon. O kaya pag wala naman tayong karamdaman at healthy, ay hindi na natin need manalangin. Kaya binabaliwala na lang ang ganitong prayer for healing ministry. Mga kapatid kay Kristo, prayer intercession or the act of praying on behalf of others is presented by Jesus himself in John chapter 17 when he prays extensively for his disciples and all future believers. Kaya po kami ay taos-pusong nagagalak na ipanalangin namin kayo ng walang humpay bilang pagtugon sa utos ng ating Panginoong Hesus. The Global Conquest Prayer Ministry is active online presence as follows. Again, we have live streaming every Thursdays, 3 p.m. to 4 p.m. via Facebook page, Global Conquest Prayer Ministry. Sa YouTube naman ay we download every episode after the live broadcast. So just search Global Conquest Prayer Ministry on YouTube and you can watch previous episodes. We're also active on the group chat via Messenger. We call ourselves Global Conquest Prayer Community. Please share our community to your friends and loved ones. Sa mga iba't ibang pagsubok sa sanlibutan ngayon, malaking tulong po ang nakasali tayo ng isang grupo na magpapalakas sa ating pangailangang spiritual. Sa pagbibigay natin ng oras, panalangin at malasakit sa pinagdadaanan ng ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan at kakilala ay kahit papano maibsan ng kanilang mga pangamba, takot at mga problema na nagdudulot ng pagkabalisa at kalungkutan. Salamat sa Diyos sa buhay ng ating tagapagsalita na si Pastor Dionisio Padel at ang aming live production technical officer na si Miss Ruth Baron at inyong lingkod. Tuwing Huwebes po ng hapon ay inilalaan namin sa aming mga taga-subaybay na mabahagi na ng salita ng Diyos at yun ay napaka-importante sa amin dahil naniniwala po kami na ang Diyos ang aming gabay at patnubay sa loob ng 33 taon, 33 years in business and counting, and we are bringing back the goodness of God to the community. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, Ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat. You are holy and sovereign. Father, help us to keep our focus on You when the pain and hurt are overwhelming. Panginoon, hinihiling po namin ang Iyong mapaghilom na kamay sa lahat ng may karamdaman, physical, emotional o spiritual. Hilumin mo po ang bawat sugat, sakit at kahinaan ng aming katawan at kaluluwa. Naway madama namin ang iyong kapayapaan at presensya sa gitna ng mga pagsubok. Nagtitiwala kami sa iyong awa at kakayahang magpagaling. Ito ang aming samot, dalangin na may pananampalataya sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Madalas sa aking buhay, pangarap na makulay. Lahat ng gawi, pinakuhusay upang matiyak ang tagumpay. Subalit, habang nagpapakadalubhasa, habang inaasam ang pag-asa, mga pangarap ko sa aking katawang palupa, isa-isang natatanggal, isa-isang nawawala. Salamat muli.
Salamat muli, O Diyos, muli kitang natagpuan. Mga biyaya mo'y muling nakakamtan. Kaya muli kong napatunayan, tagumpay na hanap ko ay ikaw lang. Ang landas ng aking buhay, animo ay makulay. Ang nakamit na mga bagay, pilit tinugma sa tagumpay. Subalit, habang sarili pinupuri, ang yaman ay dumarami, kapalit ay pusong pulubi. Salamat muli, Jesus, muli kitang natagpuan. Mga salita mo'y muling nagigisnan. Salamat muli, O Diyos, muli kitang natagpuan. Mga biyaya mo'y muling makakamtan. Kaya muli kong napatunayan, tagumpay na hanap ko ay ikaw lang. Doon muli kong napatunayan, tagumpay na hanap ko ay ikaw lamang. Magandang hapon ho sa ating lahat. Purihin ho natin ang ating Panginoon sa opportunity na ibinibigay niya sa atin upang magawa po natin ang presentation sa ganitong platform. So, bago ho ako mag-pray mamaya, ay mag-share lang ako ng salita ng Panginoon. At ako po ay makikiusap din po sa inyo na pwede ho mag-like kayo, i-share po nyo itong ating ginagawang ito sa mga friends po ninyo. At mag-comment po kayo sa ibaba kung meron kayong mga request o meron kayong ilang request o observation. So, mamaya ho magpe-pray po tayo. So, isi-share ko lang ho itong sinasabi ho ng awit 42 verse 11. Sabi ng awit 42 verse 11, bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako ay may tiwala. Siyang aking aasahan. Magpupuri akong muli. Pupurihing walang humpay ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan. So itong verse na ito ay nagsasabi na pag-asa sa gitna ng panghihina. Kapag tayo ay nanghihina, ay meron hong pag-asa. At siya na yung ating Panginoon. Yan ang ating Panginoon. Alam niyo po, may mga pagkakataon sa buhay ng bawat isa sa atin na tila mabigat. Ano po? Ang mga problema, pagsubok, kabiguan, at mga hindi inaasahang pangyayari na magdudulot ng panghihina ng ating kalooban. Kahit ang mga matatapat na lingkod ng Diyos sa Biblia ay nakaranas din ho ng mga panghihina sa panahon na yon, at sila ho ay nakaranas ng kalungkutan at pagkalito. Kagaya ho ng
pangkaraniwang tao. Kaya po itong awit 42 ay makikita natin ng isang manunulat, si Haring David, na dumanas ng matinding kalungkutan at ng spiritual, ngunit sa gitna ng kanyang pakikibaka, natutunan niyang kausapin ang kanyang sarili, ang kanyang kaluluwa, at ituon na muli ang kanyang pag-asa sa Diyos. Ano po? Kaya po, ito pong awit 42 ay isinulat po ito ng anak ni Korah. Ito ay awit ng pananabik sa presensya ng Diyos habang sila ay nasa malayo sa Jerusalem, sa lugar ng pagsamba. Sa panahon ng kanilang kalungkutan at paghihiwalay sa sambahan ng Diyos, sila ay pinagtatawanan ng kanilang mga kaaway. Sinasabi sa kanila, "Nasaan ang inyong Diyos?" Dahil dito, nakaranas sila ng matinding emosyon at spiritual na pakikibaka. Gayunpaman, sa halip na sumuko, ay nagkaroon sila ng pag-asa sa kanilang pinagdadaanan, sa kanilang sarili, nagtiwala sila sa ating Panginoon. Kaya po mula sa mga talatang ito, makikita natin ang tatlong katotohanan na dapat nating gawin kapag tayo naman ay dumaraan sa panahon na tayo ay nanlulumo at tayo po ay napanghihinaan, napupuno ng kabagabagan. Ay tatlong bagay ho ang sinasabi ho dito ni Haring David. Ano ang sabi dito? Una, suriin ang kalagayan ng iyong kaluluwa. Suriin ho natin ang kalagayan natin. Ano? Check natin ang ating spiritual life. Yun ang sinasabi. Kaya ang sabi ho dyan sa ating text, awit 42 verse 11, bakit ka nanlulumo, kaluluwa ko? Ano? Bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Yun ang sabi, kausapin, ano? Suriin, i-check. I-check ang ating kaluluwa. Hindi ikinakaila ni Haring David ang kanyang nararamdaman. Hindi niya itinago ang kanyang sakit. Sa halip, sinuri niya ang kanyang kalalagayan, ang kanyang puso, chinek niya ang kanyang puso. Minsan, alam nyo, kailangan lang nating maging tapat, maging totoo sa sarili, at aminin kung tayo ay nasasaktan, nanghihina o nalulumbay. Kapag ganun, aminin lang mo natin, gaya ni David itong ginawa niya. Yung pong salitang nanlulumo, yan ho ay galing sa salitang Hebrew na satcha. Ano po, hindi po yun yung chacha, satcha. Nang ibig sabihin, nakayuko. Alam niyo yung taong nanlulumo, yan ho ay nakayuko. Lugmok na lugmok, hinang-hina. Yan po yung mga taong yan. Ano? Yan po, ipinapakita nito ng isang kaluluwang nabibigatan sa mga pasanin sa buhay. Nakita no ba kayo ng tao na nanglulumo? Punong-puno ng problema, sila po ay lugmok na lugmok, hinang-hina, pagod na pagod. Pagod na pagod. Ang paggaling ay nagsisimula sa pagkilala sa tunay na kalagayan ng ating kaluluwa. Para daw tayo makabangon, gumaling, kailangan makilala natin ang ating kalalagayan, makita natin, ma-check natin ang ating kalagayan. Aminin natin kung talagang nanghihina tayo ng lulumo. Yun ang ibig sabihin, aminin natin, i-check natin. Ang paggaling ay nagsisimula sa pagkilala sa tunay na kalalagayan ng ating kaluluwa. Kailangan ma-check ko natin ang ating sarili. Kailangan ma-check natin. Hindi ka makakatanggap ng kagalingan kung itinatanggi mo ang iyong sugat. Kapag dinideny mo na ikaw ay may problema, ikaw ay nanghihina, sinasabi mo, hindi ako nanghina. Hindi ka makakatanggap ng kagalingan. That's why, sinasabihan tayo na i-check natin
ang ating sarili. Kapag may sakit ang isang tao, ngunit ayaw magpatingin sa doktor, lalo lang lumalala ang kanyang kalalagayan. Ganito rin ang spiritual na buhay ng isang tao. Kaya napakahalaga na ma-check natin. Ang sabi ho ng Bible, siyasatin natin at subukin ang ating mga lakad at manumbalik tayo sa ating Panginoon. I-check natin, suriin natin. Kaya nga magkaroon tayo ng panahon ng ating personal na pagsusuri sa ating sarili. Maging tapat tayo sa Diyos sa ating mga pinagdadaanan. Pag nanghihina tayo, sabihin natin, Lord, talaga nanghihina po ako. Aminin natin. Huwag ikubli ang iyong mga pasanin. Huwag mo itago. Kapag meron kang pinagdadaanan, yes, aminin mo sapagkat yan ang simula upang makabangon ka. Yan ang simula. Kaya nga, ang unang kailangan natin ay suriin ang kalagayan ng ating kaluluwa. I-check natin ang kalalagayan ng ating kaluluwa. Ikalawa, ituon ang iyong pag-asa sa Diyos. Ituon ang ating pag-asa sa Diyos. Ang sabi, dyan sa Awit 42 verse 11, umasa ka sa Diyos o sa Diyos ako'y may tiwala, siyang aking aasahan. Ito yung sinasabi, ano? Matapos nating suriin ang ating sarili, ang kasunod, umasa tayo sa Diyos. Pagkatapos kilalanin ni Haring David ang kanyang sitwasyon na siya'y nalulungkot, inutusan niya ang kanyang sarili na magtiwala sa Diyos. Nung ma-realize niya na siya'y nalulungkot, hinang-hina, ang ginawa ni Haring David, inutusan niya ang kanyang sarili na magtiwala sa Diyos. Kaya sabi nga niya, sa Diyos ako'y may tiwala, siyang aking asahan. Hindi niya hinayaan na kontrolin siya ng kanyang emosyon. Hindi niya hinayaan na mapanatili ang kanyang sarili doon sa panghihina. Ang ginawa niya, inutusan niya ang kanyang sarili na magtiwala sa Diyos. Sa halip, ay pinili niya ang magtiwala sa ating Panginoon. Yung pong salitang umasa o tiwala, sa Hebrew, yan po ay yakal, na ang ibig sabihin niyan ay pagtitiwala at katiyakan. Maghintay ng may pagtitiwala at katiyakan. Ito ay hindi basta paghihintay lamang, kundi pagtitiwala na kikilos ang Diyos sa tamang panahon. Yan pong ibig sabihin ng umasa o magtiwala. Ang ibig sabihin niyan ay hindi lamang maghintay, kundi magtiwala na kikilos ang Diyos sa tamang panahon. Sa tamang panahon, kikilos ang Panginoon kapag tayo po ay nagtitiwala. Yun ang ibig sabihin ng umasa. Pag umaasa tayo, nagtitiwala tayo, darating ang panahon, gagawa ang ating Panginoon. Ano? Ang tunay na pag-asa ay hindi nakasalalay sa sitwasyon, kundi sa katapatan ng Diyos. Ang pag-asa, ang tunay na umaasa ay hindi nakasalalay sa sitwasyon, kundi sa katapatan. Meaning, kahit anong mangyari, tinitingnan mo na ang Diyos ay matapat at tutugon siya sa ating mga pangailangan. Kaya kahit nanghina tayo, ipagkatiwala natin ang ating sarili sa Diyos. Gaya ng ginawa ni Haring David, inutusan niya yung kanyang sarili na magtiwala sapagkat darating ang panahon na tutugon ang Diyos ayon sa kanyang katapatan. Ayon sa kanyang katapatan. Kapag nawawala ang iyong lakas, huwag bitawan ang iyong pag-asa. Kapag nawawala ang lakas mo, nanghihina ka na, ang gamitin mo pa rin yung pag-asa mo. Amen. Kapag nawawala ang iyong lakas, huwag bitawan ang iyong pag-asa. Huwag bitawan ang iyong pag-asa. Sabi nga, kanina narinig ko, sa Senate, may nag-explain. Kapag ka may bago, ibig sabihin yan, may bagong mangyayari. Alam niyo po yung angkla ng barko, hindi yan naaalis kahit bagyo. Pinipigilan niya
na matangay ang barko. Yun po ang purpose ng angkla. Alam niyo po yun, ano yung angkla ng barko? Yung simbolo ng mga seaman, yung pagganyan, ang tawag ko dyan, angkla. Yan, kahit may bagyo, napapanatili ang barko at hindi natatangay. Ang Diyos ang ating angkla sa gitna ng ating mga unos. Kahit anong unos, kapag ang Diyos ang ating angkla, matitiyak natin na tayo ay mapapanatili. Sabi ng Isaiah 40 verse 31, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. But those who trust in the Lord for help will find their strength renewed. Magkakaroon sila ng panibagong lakas. Kaya nga, piliin nating magtiwala. Kahit hindi pa natin nakikita yung sagot, magtiwala tayo. Manalangin sa halip na magreklamo. Alalahanin ang mga katapatan ng Diyos sa mga nakaraan natin. Sa mga nagdaan natin, naging matapat siya. At kung naging matapat siya sa mga nagdaan natin, pagkakataon hanggang ngayon at sa future, magiging matapat ang ating Panginoon. Ang kailangan nga lang natin, ituon ang ating pag-asa sa Diyos. Ituon ang ating pag-asa sa Diyos. Ikatlo, purihin ang Diyos bago pa man dumating ang sagot. Habang tayo umaasa, hindi pa sumasagot, ang gawin natin, purihin natin ang Diyos. Purihin. Ang sabi ho sa Awit 42 verse 11, sapagkat pupurihin ko siya. Magpupuri akong muli, pupurihing walang humpay ang aking tagapagligtas. Pagkatapos ma-realize, matanggap niya, meron siyang kahinaan. Ang ginawa niya, nagtiwala siya. At habang nagtitiwala siya, habang hindi pa siya tinutugon ng Panginoon, ang ginawa ni Haring David, siya ay nagpuri, pinuri niya ang Panginoon hanggang sa dumating ang katugunan ng ating Panginoon. Hindi pa tapos ang problema ni Haring David, ngunit nagpasya siyang sumamba sa Diyos. Habang tayo umaasa, nagtitiwala sa Diyos, samahan natin ang pagpupuri, pagsamba sa Diyos. Ang kanyang pagpupuri ay nakabatay sa ang kanyang pagpupuri ay hindi nakabatay sa kanyang nararamdaman, kundi kung sino ang Diyos. Hindi ang pagsamba, hindi ito nakadepende sa nararamdaman mo. Malamig, mainit, malayo. Hindi. Kaya ka sumasamba sapagkat kilala mo kung sino ang Diyos. Kung sino sa iyo ang Diyos, kaya ka sumasamba. Yung parirala dito na pupurihin ko siya, iyan ay nagpapakita ng matibay na pagtitiwala sa hinaharap. Yung future na kanyang faith. Pupurihin ko siya. Yun ang sinasabi. Pupurihin ko. Magpapakita ito ng matatag na pagtitiwala sa hinaharap. Parang sinasabi niya, darating ang araw na muli akong magpupuri dahil alam kong kikilos ang Diyos. Muli akong magpupuri dahil darating ang Diyos at siya'y kikilos. Ang pananampalataya ay nagpupuri sa Diyos bago pa makita ang himala. Ang may pananampalataya at nagpupuri sa Diyos bago pa makita ang mga himala. Kung gusto natin makaranas ng himala, ang kailangan natin patuloy na pananampalataya at nagpupuri sa Diyos. Ang kasunod niyan, himala. Kaya nga, ang pananampalataya ay patuloy na nagpupuri sa Diyos at ang kasunod niyan ay himala. Ang papuri ay wika ng pananampalataya. Yung pag-awit, yan ho expression ng pananampalataya. Ang pagpupuri, yan ay ang wika ng pananampalataya. Yan yung voice ng yung pananampalataya. Kapag tayo nagpupuri, kanina ho, nakita natin, kapag tayo nagpupuri, iyon ho ang lengguwahe na meron kang pananampalataya. Alam nyo, sina Pablo at Silas ay umawit sa bilangguan bago pa man mabuksan ang mga pinto.
Habang sila nakakulong, nakatanikala, sila ay umaawit sa bilangguan. At alam mo, habang umaawit sila sa bilangguan, nakawala sila. Ang kanilang pagpupuri ang naging patotoo ng kanilang pananampalataya. Ang kanilang pagpupuri. Ang sabi ng Acts 16 verse 25, nananalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos sina Pablo at Silas. Alam niyo po, ang kailangan natin magpasalamat kahit hindi pa dumarating ang sagot. Magpasalamat tayo, magpuri tayo sa Diyos, magpatuloy na sumamba kahit may problema. Kahit may problema. Gawing ugali ang pagpupuri sa Diyos araw-araw. Gawin nating ugali ang pagpupuri sa Diyos araw-araw. Kaya nga, ang sinasabi sa atin, papurihan ang Diyos bago pa man dumating ang sagot. Darating ang sagot kasi matapat ang Panginoon. So, wag tayo magtantrums, wag nating kung anong itigil ang ating ginagawa. Si Haring David, ang ginawa niya ay pagkatapos niya magtiwala, habang nagtitiwala siya, sinamahan niya ng pagpupuri sa Diyos at dumating ang katugunan para sa kanya. Kaya po, sa aking pagkatapos, ang awit 42 verse 11 ay nagtuturo sa atin na kapag tayo ay nanlulumo, nanghihina, punong-puno ng problema, kabigatan, i-check natin, suriin natin ang ating kalalagayan, ang ating spirit. Baka mamaya kailangan lang nating bumalik na sa Panginoon. Pangalawa, ituon ang ating pag-asa. Magtiwala tayo sa Panginoon. At ikatlo, purihin ang Diyos kahit wala ka pang kasagutan. Purihin ang Diyos. Ang kalungkutan ay maaring dumating sa sinuman, ngunit hindi ito dapat manatili. Ang ating Diyos ay nananatiling ating tagapagligtas at pag-asa. Kaya nga sa hapong ito, gusto ko kayong kausapin, meron ba kayong kalumbayan? Meron ba kayong kahinaan? Pinanghinaan ba kayo ng inyong kalooban? Meron bang halos sumuko na dahil meron kang karamdaman, meron kang problema? Parang gusto mo nang sumuko. Naririnig mo ba ang tinig ng Diyos ngayong hapon na sinasabi, umasa ka sa Diyos, lumapit ka sa Kanya at ibigay mo ang iyong mga pasanin. Ang Diyos ay tutulong, kagaya ng pagtulong ng Diyos kay Haring David. Maaari hindi siyang tumulong sa hapong ito. Ang challenge lang sa atin, huwag magsimula ng araw, pasimulan mo ang araw mo na laging nananalangin. Basahin mo ang salita ng Panginoon at palagi kang magpasalamat sa Diyos araw-araw. Kapag dumating ang panghihina, ulitin mo na ang sabi ng awit 42 verse 11. Bakit ako manghihina? Magtitiwala ako sa Diyos at ako ay sasamba, magpupuri sa ating Panginoon. Kaya nga po sa hapong ito po ang paalala sa atin ng Diyos kung tayo po ay dumarating sa mga pagkakataon tayo ng hina. Check natin, lumapit tayo sa Panginoon, magtiwala tayo at lalo nating purihin ang Panginoon. Sa ganong pagpapatuloy, ang Diyos ay tutulong sa ating buhay at ibabangon niya tayo, magpapalibat bago tayo ng lakas ng buhat sa ating Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Sa kabutihan mo, ako'y narito upang magpuri sa
Okay po, sige magpatuloy po tayo sa ating panalangin. Tayo po ay dumulog sa Diyos. Tandaan po natin ang ating Panginoon ay makapangyarihan. Po, magtiwala po tayo at patuloy nating sambahin ang ating Panginoon. Tayo po yung manalangin. Aming Ama at aming Panginoon, sa hapong ito ay nagpapasalamat po kami sapagkat sa totoo lang ay ang mga suliranin na nakakaharap namin ay nagbibigay ng kahinaan sa amin. Nagbibigay ng takot sa amin. Pero salamat po dahil mabuti po kayo, Panginoon. Nagtitiwala po kami, ipinagkakatiwala namin ang aming sitwasyon, ang aming buhay, Panginoon. At patuloy namin kayong pupurihin, O Diyos. Panginoon, tinatas namin sa iyo si Pastor Max Aguinaldo, Panginoon. Lord, tulungan mo po ang aming kapatid na ito. Ang nangyari sa kanya ay nagkaroon siya ng severe stroke, Panginoon. Tulungan mo po siya na mapanauli, Panginoon, ang kanyang kalakasan, O Diyos. At siya din ay makalabas na sa ICU, Panginoon. Nagpipray po kami ng financial sustenance sa kanya at safety, Lord, para sa kanyang pamilya, Panginoon. Lord, dinggin mo ang aming pakiusap sa inyo, Panginoon. Nagtitiwala po kami sa inyo para sa aming kapatid na DS Max Aguinaldo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Tinatas din namin si Mariel Amian, Panginoon. Lord, tulungan mo po din siya sa kanyang kalalagayan from stroke. Nawa po ay tuloy-tuloy na yung paglakas ng kanyang pangangatawan, Panginoon. Lord, I pray for complete healing for Mariel Amian, Panginoon. Lord, si Baby David Catalando, nananalangin po kami na Lord, ay yung problem niya sa kanyang ulo, Panginoon. Nawa po yung tubig ay maalis po ito, Panginoon, kay Baby David, Panginoon. I pray, Father, in the name of Jesus. Tulungan mo po na gumaling, lumakas ang bata na ito, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Si Peregrino Lumawag, panalangin po namin na maging matagumpay ang kanyang operation sa kanyang prostate, Panginoon. Nananalangin din po kami ng provision para sa kanyang financial needs, O Diyos. Lord, salamat po, Panginoon. Tulungan mo po ang aming kapatid na ito, Lord. Lord, salamat po sa inyo. Abutin niyo po siya kahit naroon siya sa probinsya. Pagagalingin niyo po, Panginoon, ang kapatid naming ito, Lord. Si Mr. Lumawag, Panginoon. Lord, ang kapatid na Carol Cabe, nagpipray din po kami sa kanya para sa kanyang breast cancer, Panginoon. Tulungan mo po siya. Sa ngayon ho ay nag-undergo siya ng therapy, Panginoon. Ng mga ilang radiation session, Panginoon. Biyayaan niyo po siya at kayo magpo-provide ng pangailangan ng aming kapatid na Carol Cabe, Panginoon. Also, ang teacher Sheila Binuya, Panginoon. Panalangin namin ng paghilom, paggaling para sa kanyang breast cancer, Panginoon. Salamat po sa inyo. Salamat po, Panginoong Diyos. Nagtitiwala kami na hihipuin niyo po ang aming kapatid na ito, Panginoon. Ganon din ang kapatid na Joel Corpus. Dalangin po namin yung kanyang glaucoma, Panginoon. Nawa po maging maliwanag na ang kanyang paningin, O Diyos. Nang sa ganon ay makakapag-simula muli siya sa kanyang ginagawa. O Lord, biyayaan mo ang kapatid na Joel, gumawa kayo ng himala sa buhay po niya, Panginoon. Lord, salamat. Ang aming kapatid na Jomar Santiago, nananalangin po kami ng kalakasan sa kanya, lalong-lalo na kapag siya ay nag-undergo ng chemotherapy, Panginoon. Lord, biyayaan mo po ang aming kapatid na ito, ang kapatid na Jomar, Panginoon. We speak healing for Jomar, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Salamat po. Ang aming kapatid na Dennis Galicia, tulungan mo rin po siya. Meron siyang heart problem, Panginoon.
palalakasin mo po ang kapatid po namin ito, Panginoon. I pray, Lord, hipuin niyo po, gagawa kayo ng himala kay kapatid na Dennis Galicia, Panginoon. Lord, si Ginang Sinaida Baron din, panalangin po namin na ang kanyang heart valve disease, Panginoon, kayo po ang siyang kikilos po upang mapagaling po siya, Panginoon. Lord, ina-apply namin ang iyong banal na dugo kay Ginang Sinaida Baron, Panginoon. Salamat po sa inyo. Si Ginang Blisilda Agra Omoso, Panginoon. Panalangin din po namin ang suliranin niya sa kanyang enlargement of the heart. Nawa po, Panginoon, yung mga gamot na tinitake niya ay maging instrument upang mag-normalize ang kanyang heart, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Dinggin mo po ang aming panalangin para kay Ginang Agra, Panginoon. Lord, salamat po sa inyo. Ganon din si Luz na Launan. Tulungan mo po ang kapatid po namin ito, Lord. Gabayan mo po siya. Paggalingin mo po yung pain na naramdaman niya sa kanyang stomach, Lord, ay mawala po ito, Panginoon. At nawa ay pumabor ang result ng ultrasound para sa kanya, Panginoon, nang hindi nakakailanganing operahan, Panginoon. Salamat po sa inyo. Salamat ng marami sa inyo, Panginoon. Purihin ka. Lord, nanalangin rin po kami sa Intermarine Express Line at TMCB ng patuloy na proteksyon para sa mga staff, Lord. Ingatan mo kasamang kanilang pamilya. Papatnubayan niyo po sila, lalo na sa panahon ngayon, nagsisimula na rin yung ulan, init, gabayan niyo po sila, Panginoon. Lord, give them more wisdom, guidance, Panginoon. Salamat. And nagpe-pray din po kami for more client sa Intermarine Express Line, MCB. Salamat po ng marami sa iyo. Panalangin din po namin ng aming bansa. Alam po namin na hindi lingid sa inyong nangyayari. Panginoon, gabayan mo ang aming mga leader mula sa aming Pangulo down to sa mga barangay official, Panginoon. Lord, ang Senate, Lord, ang lower house, tulungan mo po sila, Panginoon, na makita nila na sila'y maging faithful sa iyo sa pag-serve sa aming bansa, Panginoon. Gabayan niyo po sila, Panginoon. Salamat ng marami sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin din po namin si Jerry Constantino, Panginoon. Loobin mo na magkaroon siya ng mapapasukan, trabaho, Panginoon. Salamat po, pagpapalain mo si Jerry, Panginoon. Makahanap siya ng mapapasukan. Lord, tinatas din namin sa iyo si Lydia or Danita, Panginoon. Tulungan mong maghilom, gumaling ang sugat niya at mawala ang kirot ng kanyang paa, Panginoon. Kinakansila namin ito by the blood of Jesus. Ganon din si Juliana or Daneta, Panginoon, na gumaling ang kanyang tuhod, Lord, at nang sa ganon ay unti-unti siyang lumakas at ipagpatuloy niya ang kanyang araw-araw na gawain, Panginoon. Salamat po sa inyo, Panginoon. Pagpapalain niyo po maging ang building na ito na kung saan nandito kami nagtitipon-tipon. Patuloy niyong i-bless, patuloy niyong samahan, lalo ng mga staff, Lord. Purihin ka sa pagkakataong ito, Panginoon. Salamat at alam namin na didinggin niyo po ang aming panalangin sapagkat kayo po ay matapat na Diyos kung kami ay magtitiwala at patuloy na sasamba sa iyo, tutugunin mo ang aming panalangin. Salamat sa hapong ito. Dinggin mo ang aming pagsamo sa inyo, Panginoon. Ito ang aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you for listening on this live broadcast. Sa aklat ni Joshua, chapter 1, verse 9, ang sabi po ay, ikaw ay magpalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manglupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Sa bawat pagsubok sa buhay, huwag kang matakot dahil habang may buhay, may pag-asa. At laging may bagong umaga at higit sa lahat, andyan ang Diyos para samahan ka.
Sa mga nanood sa aming live stream, maraming salamat po. Salamat po kay kapatid na Cheryl Capua, kay Rose Canapi at saka si Russell, kay Mr. Rodi Merino, bago po natin follower, kay Miss Siding Catalando, Elvira Layson, Aida Padel Numenario, Luz Padel na Launan, Amelia Perdido, kay Pastor Virginia Siriman, Jerlyn Kawaling, kay Ruth Mansya, kay Elsie Raloco na sa Jeddah. Thanks, Elsie. At kay Ate Elvira Gutierrez Bejones. At sa aming makikinig sa aming download presentation mamaya sa YouTube, thank you in advance. Mga kapatid, this is a prayer online ministry. Kapag may mga kamag-anak kayo na may sakit, kindly write their full names and age in the comment sections so we can pray for them. If we cannot mention their names today, we will do our best to include their names in the next presentation. Pakiusap din namin na tawagan or i-message niyo po kami kung magaling ng ating ipinapanalangin. Again, please like, follow, and share our Facebook page, Global Conquest Prayer Ministry, para lumawak ang ating community. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming bagay ang dapat namin ipagpasalamat. Ang daming mga pagsubok na nalalampasan dahil nandyan ka palagi sa amin. Hindi mo po kami pinapabayaan. Salamat po sa gabay, sa suporta at sa pagmamahal na walang katulad. Amen. Don't worry about anything, instead, pray about everything. A blessing of love, safety, and peace until we meet again on Thursday, June 11, 2026. Only Jesus save. To God be all the glory. Bye. Bakit kaya? Bakit pa ba naghihintay? Nahimukin pa, pilitin pa ng tadhana. Alam mo na kung bakit nakakaganyan. Lumulutang, nasasayang ang buhay mo. At ang ibinubulong ng iyong puso. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Ikaw ay kaagad sumusuko. Konting hirap at munting pagsubok lamang. Bakit ganyan? Nasaan ang iyong tapang? Naduduwag, nawawalan ng pag-asa. At iniisip na natutulog pa. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sana akalaing natutulog pa ang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga.
sa Kanya. Dapat nga ba na ikaw ay maghintay, na himukin pa, pilitin pa ng tadhana? Tawin mo na kung ano ang nararapat. Magsikap ka at magtiwala sa may tupad. Nakahanda ang Diyos umalalay sa iyo. Hinihintay ka lang, kaibigan. Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang makalaing natutulog pa ang Diyos.